Samantala, sinabi ni Hyandang na dumating na sila sa Gangbok Poolside Resort at konpermadong poolside resort nga. Tinanong siya ni Suyan kung nakapag-check-in na ba siya, at sumagot si Hyandang na oo naman, at pwede na tayo pumasok agad-agad. Pinuri ni Suyan si Hyandang sa kanyang trabaho dahil sa mabilisang pagkilos neto at nag-joke pa ito na kung pwede ba siyang himasin sa ulo pero ayaw ni Suyan. Si Kuza at Hajan naman ay nagtataka bakit sila tinitignan ni Suyan. Biglang nagtanong si Chao Erin kung pwede na sila maghiwa-hiwalay ngayon. Para makapag-unpack at palit na din, at sumang-ayon ang mga babae na pumunta na sa women's room. Si Suyan Kim naman ay sumama sa kanila. Biglang sinampal ni Chao Erin si Suyan at tinanong bakit siya sumusunod sa kanila. Lumabas ang quest window notification, Master please only hit once, pinaliwanag ni Suyan na akala niya magkakasama sila sa kwarto dahil yun na daw ang uso ngayon. Tinanong ni Chao Erin na bakit naman magkakaganon sa mundo, at pinaalis si Suyan. Sinabi din ni Hyandang na kailangan na din nila mag-ayos dahil 2 araw lang sila dito at kulang ang oras na ito kung mag-e-aksya pa sila sa ibang bagay para sa party. Tinanong ni Suyan bakit naka-school uniform pa si Hyandang at sinabi niya na malalaman mo ito mamaya, ngayon mag-enjoy muna tayo. Samantala may grupo ng estudyante na nakaupo sa kanto nagmamasid sa kanila. Si Cheng Shuk ay nagtanong, kung saan sila kumuha ng lakas ng loob para dumayo sa North Gangbok Territory mga taga West Gangbok sila. Tinanong pa nung isa kung si Hajan ba yung isa, at kinumpirma ito ni Jongbin. Sinabi din ng isang nagngangalan na kang nakasama din si Chao Erin isa sa Feeling Maganda, GGSS, at sinabi niya na hamak na mas maganda naman siya kumpara doon. Tinanong ng isang lalaki na ano ang gagawin nila. Sumagot ang isang nagngangalan Jongbin na ire-report ito sa mga nakakataas pero sinabi ni Changshyok na wag na, hayaan na lang natin tayo na ang bahala sa kanila. Samantala ang mga kaibigan ni Chao Erin ay nagpipicture-picture at sabi ng short hair na babae, tignan mo ang hahat nila, tanong naman ng isa, kung sayo ba yung picture. Sabay nag-isip sila kung ipopost ba nila sa Instagram, sinabi ng isa na i-post at panigurado magiging sikat sila. Nagreklamo ang may hawak ng cellphone na baka mabasa ng tubig ang kanyang phone, pero sabi naman ng short hair na babae na ano naman kung mabasa. Magiging famous naman tayo, sabay sabi ng, sa bagay, buti nakakuha tayo ng isang magandang picture pagkatapos natin mag-try mag-picture ng halos 30,000 na litrato. Sabi pa ng black hair girl, na kumuha pa sila ng picture pagdating ni Chao Erin. Tinanong nila ang isa't isa kung nakita ba nito kanina, kung nakita din ba nito ang katawan ni Hajan na meron siyang magandang katawan, at sabay-sabay silang sumang-ayon. Tinanong din ng isang babae kung naalala ba niya ang ibang lalaki kung ano itsura nila. Sabi ng isang babae na meron pa bang ibang tao na dumating. Sinabi niya na seryoso kung hindi ganun ang ugali ni Hajan baka makipag-date ako sa kanya. Sabi ni short hair tama na yan, tawagan mo na si Chao Erin. Sabi niya andito na siya pero bakit ang tagal. Biglang dumating si Chao Erin at nagulat sila nang nakabikini siya, sabi ng babaeng itim ang buhok, bakit ka nakabikini? Tanong niya, sumagot si Chao Erin ano ang nangyayari? Akala ko ba pumayag kayo na magbibikini tayo? Hindi nyo ba nakita sa group chat natin? Sabi ng dalawang babae na hindi naman sila pumayag na magbikini sila. Nena si Chao Erin sa dalawa at tumakbo pero hindi alam saan pupunta. Tinanong din siya ng dalawa kung saan siya pupunta at kung pwede muna siyang picturean sa kanyang bikini. Sabi ni Chao Erin na hindi siya magpicture ng nakabikini at tinawag niya etong mga challenges at sinabi na hindi na siya sasama sa kanila kahit kailan. Pumunta si Chao Erin sa kwarto ng mga boys at tinanong kung nababaliw na ba ang mga ito. Bakit niya susuotan ulit ang bikini para lang magpasikat o magpapansin? Sabi ni Suyan na hindi sila interesado sa bikini, at hindi yun ang pinunta nila dito sa resort. Sabi ni Chao Erin na hindi niya na ito susuotan ulit at uuwi na lang ng maaga, sinabi din niya na tapos na sila kamain sino ang magliligpit. Sinabi ni Kuza na si Hyandang at agad naman itong pumayag na siya na. Tinanong din ni Suyan nasaan si Hajan. Sabi ni Hyandang na tumakbo pagkatapos kamain, masyado talaga siyang maalaga sa katawan niya, hindi ba niya alam na ayaw din ng mga babae minsan ang masyadong maskulado. Biglang tinanong ng short hair na babae kung ano ba ang silbi ng pag-e-exercise niya. Kung magiging abo naman tayo pagdating ng panahon.
Sinabi din ng black-haired girl na gabi na pala, maaga tayo uuwi bukas. Pinaliwanag pa neto na ganun naman talaga sa mga typical na 2-day trip. Si Cha Erin ay nabob-board, at sinabi din na baka maaga din siya umuwi. Umamin din siya na isa siya sa reklamador, pero siya din ang pinaka-excited sa trip na ito. Biglang na-propose ng game si Hyandang para mabawasan ang pagkaboryo at ang matalo sa laro na ito ay aaitan ng kilay. Agad na pumayag si Cha Erin, at nagsabi din na yung nagpa-propose ng game ay wala ng kilay so paano na. Sabi pa ni Cha Erin na magiging madali tong laro na at kung hindi siya mag-enjoy matutulog na lang siya. 5 minutes na nakakalipas sabi ni Cha Erin na natalo niya si Suyan, dahil hindi pa daw nito turn ang tumira agad. G si Cha Erin sa game at sinasabi na hindi marunong sumunod si Suyan sa usapan at tinawag etong bullshit. Sabi din ni Cha Erin na tama siya kahit itanong mo pa sa iba, aahitan ko na yang kilay mo. Nagrereklamo si Suyan na hindi ko na nga nakita na nakabikini ka tapos ganto pa ang mangyayari sakin. Inawat sila ni Hyandang at sinabi na kung ayaw nyo magpatalo sa isa't isa bakit hindi na lang natin ibahin ang laro. At sabay kayo maglalaro para malaman natin sino talaga ang talo. Tinanong ni Cha Erin anong laro yan. Biglang binuksan ni Hyandang ang aparador at sinabi ang rules, na kung sino ang unang lalabas sa aparador ay siyang talo at aaitan ng kilay. Sabi ni Suyan na sisiw lang tong game na masyadong madali. Dagdag pa ni Hyandang na hindi lang kayo papasok sa loob, siyempre kailangan nyo din mag-holding hands hanggang may isa sa inyo ang sumuko. Nagtanong si Cha Erin bakit kailangan hawak kamay. Sabi ni Hyandang na ayon ang rules kung ayaw nyo na parehas kayo aaitan ng kilay. Pumayag din ang kaibigan ni Cha Erin na si short hair na wala naman feelings, laro lang naman ito. Sabi naman ng isang babae na unless may feeling na kayo sa isa't isa, uy, love is in the air. Nahihiya si Cha Erin pero para manalo inalis niya ang hiya. Hinawakan ni Cha Erin ang kamay niya at sinabi na, mag-ready ka na at magpaalam na sa kilay mo. Sabay sila pumasok sa aparador at sinarado na ito ni Hyandang at sinabi na, ngayon start na ang laro. Iniisip ni Hyandang na ginagawa nila ito para sa ikabubuti ng West Gangbok High, habang si Kuzo naman ay naiingit sa mga kabataan at sinabi na si Suyan ay isa ng tunay na lalaki. Habang naglalakad si Kuza eto ay kinikilig at medyo nagseselos o naiingit. Biglang nasa harap ni Kuza ngayon si Changshuk at tinanong kung saan ito naiingit. Ikaw ba si El Diablo? Samantala sa loob ng aparador, nagtanong si Cha Erin kay Suyan bakit pawis ang kamay nito. Sabi din ni Suyan na ikaw din naman, sabi pa ni Cha Erin na para itong isang dediyavo at naalala ang nabasa niya sa Tumblr tungkol sa sitwasyon na tananong ni Suyan na ano yun. Biglang may quest window na lumabas at tinanong naman ni Cha Erin si Suyan na anong nangyari sa'yo. Sabi ng quest window na magpatalo kay Cha Erin, ang reward isang silver card. Napaisip si Suyan na lalabas lang pala tapos may reward na, hindi na masama. Patuloy na nagtatanong si Cha Erin kung anong meron. Nag-iisip si Suyan kung gagawin niya yung quest para sa silver card. Nagrereklamo na si Cha Erin na sobrang init na sa loob. Pero kay Suyan naman para itong heaven lalo na't magkatabi sila masyado ni Cha Erin. Binago ni Suyan ang topic at tinanong si Cha Erin kung okay lang ba ito. Kasi pawis na si Cha Erin at nag-joke pa kung nag-swimming ka ba habang hindi ako nakatingin. Nagalit na si Cha Erin ang sinabi na tumigil. Masyado ka ng pahirap. Inisip ni Cha Erin na pwede na siyang lumabas sa mga oras na ito. Pero si Suyan ay hindi pumayag, at sinabi na dapat magka-holding hands pa din sila dahil yung ang rules na kailangan sundin. Sinabi ni Cha Erin kay Suyan kung pwede bang siya na mauna lumabas. Tinanong ni Suyan kung ano ang gagawin sa kanya ni Cha Erin pag siya ang unang lumabas. Sinabi ni Suyan na ayaw niya maahitan ng kilay pero sabi ni Cha Erin na siya na ang bahala mag-drawing ng kilay neto pagkatapos. Napansin ni Suyan na iba na ang kondisyon ni Cha Erin at tinanong anong nangyayari sa'yo. Hirap huminga si Cha Erin at para na itong may sakit. Tinanong pa ni Cha Erin si Suyan kung ano ang sinasabi mo. Tinanong ni Suyan kung gusto mo na bang lumabas. Pero sabi ni Cha Erin na hihibang ka ba. Tinanong ni Suyan kung ayaw mo lumabas pa ano ang nangyayari sa'yo. Pinaliwanag ni Cha Erin na hindi niya matagalan ang maliliit na espasyo at meron siya ng claustrophobic at hindi ito basta-basta.
Hindi naman daw ito malala pero dahil sa biktima siya ng bully dati para na itong naging trauma sa kanya. Madalas daw siyang mabully noon at isang araw siya ay natrap sa aparador ng isang janitor sa school, at nang umuwi siya kwento niya na malala na ang bullying sa kanya at nagsimula na siya makaramdam ng takot sa mga misisikip na lugar at di din siya makatagal sa madidilim na sulok. Hindi niya din akalain na, tumagal siya sa laro na ito kung alam niya lang na aatake ulit ang trauma sana hindi na siya pumayag sa laro. Na-realize ni Suyan na kaya siya tinulungan ni Chao Erin dati dahil nakaramdam din ng bullying si Chao Erin. Nag-decide na si Suyan na umalis sa aparador, sabi pa ni Chao Erin anong ibig mong sabihin. Sabi pa ni Suyan sa isip na hindi ko alam ano nangyari sa kanya pero dapat sinabi niya na ito ng mas maaga. Sabi ni Suyan kay Chao Erin na huwag ka mag-alala magiging maayos din ang lahat. Sinubukan buksan ni Suyan ang aparador pero hindi bumubukas dahil sa mga harap sa labas at total trap na sila. Kinatok niya ito pero walang tao sa labas, sabi din niya na buksan na ito bago pa siya magalit. Sabi ni Chao Erin na baka umalis ang lahat, at nagsimula ng umiyak at tinanong anong gagawin natin. Nag-notify ang quest window na ginamit ni Suyan ang maximum capacity at winasak ang aparador para makalabas at biglang may notification na quest completed. Tinanong din ni Suyan bakit sila nagpa-prank ng ganto, galit si Suyan at hinanap si Hai Andang. Hinawakan ni Chao Erin ang shirt ni Suyan at sinabi na pag wala na siyang kilay siya na ang bahala mag-drawing dito. Sabi ni Chao Erin na i-drawing niya ito para kay Suyan. Sabi ni Suyan na hindi niya sinira ang aparador para sa kanya, masyado lang siya naging medyo excited doon, tinanong ni Chao Erin na anong ibig mong sabihin na excited. Makalipas ang ilang oras ang mga babae ay nakaupo at ang itim na buhok ay nagsorry kay Chao Erin na hindi nila alam na meron pa lang. Claustrophobic si Chao Erin na matagal na palang dinadala since middle school pa. Sabi ni Chao Erin, whatever, kung uulitin nila sakin kaulit hindi ko sila mapapatawan. Tumawa si Suyan at sumang-ayon kay Chao Erin na wag sila patawarin. Nagtanong ang mga babae na bakit mukhang masaya si Suyan, ano kaya ang nangyari sa loob ng aparador. Masyado nang madaming nangyari, at na-realize nila na matatapos na ang oras nila sa resorts. Sabi ni Chao Erin na ang pangit ni Suyan pag walang kilay, pero sabi niya na itutuloy niya pa din ang pangako na pag-drawing sa kilay nito. Dumating si Hai Andang at sinabi na may malaking problema, sabi ni Suyan Kim anong ibig mong sabihin. Pinaliwanag ni Hai Andang na si Kuza, may dumating na mga siga na mga taga North Gangbok at iniisip nila na kaya nila si Kuza ng mag-isa. Kung ang tatlo na yun ay ang mga taong nagmamasid sa atin sa entrance. Huwag ka mag-alala, tanong ni Hai Andang, anong ibig mong sabihin na huwag mag-alala? Hindi ba natin siya tutulungan? Sabi ni Chao Erin na kung seryoso ka ba? Sabi ni Suyan na oo, hindi na siya ang dating Kuza na kilala natin. Samantala, si Kuza ay napapalibutan ng mga kalaban at tinanong ni Changshyuk na ano na. Bakit pinagkakalat neto na isa siya sa malakas na tinatawag na El Diablo ng West Gangbok High? Eto ba talaga ang El Diablo? Kang confirm na ito nga si El Diablo walang padududa. Bakit kaya ganito ang ikilos ni Kuza? Tinawag siyang isang duwag. Habang tumatawa, sumang-ayon siya. Sinabing hindi rin siya makapaniwala. Nagkomento si Jong Bin na malayo sa totoo ang mga chismis. Nagtanong si Hejin kang kung ano pa ba ang aasahan nila mula sa kaawa-awang West Gangbok. Sinabihan sila ni Chang Sayek na tumabi. Huwag mag-aksaya ng oras dahil marami pa silang dapat gawin. Ipinahiwatig niyang si Hajin Go ang susunod nilang hahabulin. Kumikilos siya upang umatake, na para bang sinasabi nilang tapusin na lang nila ito. Biglang bumalik sa alaala ni Kuza ang isang tagpo kung saan pinaalalahanan siya ni Suyan Kim na huwag mag-alinlangan. Binibigyang diin na kung bibitawan niya ang kanyang pagdududa, ay magiging malakas siya na parang isang tunay na Yakuza, lalo na sa level up cards na natanggap niya mula kay Suyan. Ang quest window ay nagpakita ng dalawang cards. Ang una ay isang random attack card na magbibigay sa crew member ng random attack skills pag ginagamit at ang pangalawa ay ang sistema, na makakapagbigay sa crew member na gumamit ng sistema which is isang military martial arts. Umatake si Kuza kay Changshyuk na at napabagsak niya ito at nagtatanong sa sarili kung anong nangyari. Ang katawan niya ay kusang gumagalaw at iniisip niya na ang astig neto. Nagtaka ang isa sa mga goons at sinabi na anong nangyari.
Sabi ni Jongbin, ganto ba talaga kalakas si Kuza? Nagpapangap na mahina. Napagtanto ni Kuza na at napagtanto niyang hindi pa siya kailanman lumaban ng maayos sa buong buhay niya. Tinanong niya kung natatakot ba sila at kung hindi ba talaga sila narito para labanan siya. Sinasabi sa kanila na tigilan na ang panginginig sa takot. Sinimulan niyang isipin ang posibilidad na baka matagal na pala siyang malakas. At nagtanong siya kung kinakailangan pa ba niyang ituro sa kanila ang isang napakapayak na bagay. Kung paano manatiling kalmado sa gitna ng labanan. Sinabi niyang hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ipakilala ang sarili kanina. Kaya't buong kumpiyansa niyang idineklara. Ako si Kuza ang El Diablo ng West Gangbok High. Ipinahayag niyang bibigyan niya sila ng pagkakataong unang umatake. Pumikit at sinabing, sige, subukan niyo. Mabilis namang sumagot si Hajen Kang. Huwag mo akong patawanin. Sabay sugod upang umatake. Habang inaatake siya, tinanong niya kung naniwala ba si Kuza agad sa mga kalaban niya. Napansin niya ngayon lang talaga siya naging mukhang astig. Sumagot si Kuza idineklarang dapat nilang harapin ang kanilang kapahamakan. At kailangan din niyang ituro sa kanila kung paano tanggapin ang pagkatalo. Biglang sumugod din si Jongbin An. Sinabihan siyang tigilan na ang kay-abangan at tinanong kung alam ba niya kung nasaan siya ngayon. Agad na inamin ni Kuza na nasa teritoryo sila ng North Gangbok. Pero bago pa siya makagalaw, nataman siya ng isang suntok sa mukha. Napagtanto niyang masakit pa rin pala ang masuntok. Pero agad siyang lumaban at pinatulog si Jongbin An. Habang muling idineklarang siya si Kuza, ang El Diablo ng West Gangbok High. Sa sarili niya, naisip niyang kung debut niya ito bilang isang mandirigma. Masasabi niyang matagumpay ito. Maya-maya, tinanong ni Haiwandong kung si Kuza ba ang tumalo sa lahat ng iyon ng mag-isa. At ipinahayag ang paghanga, sinabing hindi kapanipaniwala iyon at si Kuza ang pinakamahusay. Habang nakaupo malapit sa bintana, ipinaliwanag ni Kuza na ayaw naman niyang gumamit ng dahas. Pero wala siyang pagpipilian, pinilit nila siyang lumaban. Kung hindi siya lumaban pabalik, baka silang lahat ang naligay sa panganib. Nilinaw niyang ginawa niya ito upang protektahan ang lahat, lalo na dahil may mga babae rin na naroon. Isang dalaga ang nagkomento tungkol sa sinabi niya. Nakakahiya ng sobra, parang gusto niyang masuka. Pinagmamasdan sila ni Suyen Kim. Naisip niyang medyo nahihiya siya dahil parang siya lang ang lumakas. Pero natutuwa rin siya na napa-level up niya si Kuza. Napagtanto niyang hindi na basta-basta gagalawin ng iba si Kuza mula ngayon. Tinanong niya kung nag-aalala ba sila tungkol sa kanila. Sinagot naman siya ng babae na hindi siya nagbibiro at sigurado na sila. Inutusan ni Kuza si Haiandang na kunan siya ng tubig. Samantala, iniisip ni Suyen Kim kung kailan lalabas ang tunay niyang S-rank na potensyal. Nag-suggest si Chao Erin na lumabas na sila ng kwarto. Sumang-ayon naman ang babaeng may maitim na buhok. Sinabing matutulog na sila. Dagdag pa ng babaeng maikli ang buhok. Kailangan din nilang mag-selfie ulit. Yumuko si Hang Dongli at nagpakita ng panghihinayang. Dahil matatapos na ang trip nila bukas, binasbasan niya ang mga dalaga ng isang magandang gabi. Nag-ayos na rin si Suyen Kim para umalis. Nagpaalam ng good night at sinabing magkikita sila bukas. Tinanong ng babaeng may maitim na buhok kung may dala siyang komportableng damit para pang-relax. Sinigurado naman ni Chao Erin na meron siya. Samantala, nakaupo si Suyen Kim sa sahig. At ipinagmalaki na nagdala siya ng tank top. Sinampal siya ni Chao Erin at tinanong kung bakit andin pa siya. Ipinaliwanag ni Suyen na nananatili siya para magbantay, sakaling may mangyari. Biglang lumabas ang notification sa quest window. Master, isang palo lang. Kaya't agad siyang pinalayas ni Chao Erin. Umalis ka na rito. Habang lumalabas ng kwarto, sinabi niyang, okay. At napaisip na muntik na siyang. Nang papalayo na siya, napansin niyang tahimik ang paligid. At nagtataka kung bakit, dahil nasa teritoryo ito ng North Gangbok High. Inaasahan niyang may makakasalubong siyang mga tao nila. Pero mukhang ang mga lalaking nakasagupan nila kanina, ay hindi bahagi ng main crew ng North Gangbok. Napagtanto niyang mas mabuti na rin siguro iyon. Dahil mukhang mahihina pa ang mga ito. Bigla siyang napaisip, sandali, nasaan si Hajen? Samantala, nakatayo si Hajen Gu sa harap ng top dog ng North Gangbok High. Napangiti ang top dog, matagal na rin, Hajen. Nag-usisa siya kung bakit biglang nakipag-ugnayan si Hajen sa kanya.
Pagkatapos ng matagal na panahon, tinanong niya kung iyon nga ba ang dahilan. Ipinaliwanag ni Haejeon na gusto lang niyang humingi ng pahintulot, para makasama siya at ang kanyang mga kaibigan doon. Dahil nandito lang naman sila para magsaya. Sumagot ang top dog. Ipinaalala kay Haejeon na ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ginagalaw ang grupo nito ay dahil alam niyang kayang-kaya niya silang durugan kahit kailan niya gusto. Nagbigay siya ng babala. Pinayuhan niyang huwag ilagay ni Haejeon ang mga kamay niya sa bulsa kapag nakikipag-usap sa kanya, at matapos iyon, basta na lang niyang pinalaya si Haejeon. Sige, lumayas ka na. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Suyeon sa bahay at inihayag ang pagdating niya. Nandito na ako. Masayang sinalubong siya ng kanyang ina. Welcome back. Sigurado akong pagod ka na, mahirap talaga ang overnight trips. Sumang-ayon siya, oo nga, grabe. Tinanong ni Doyeon Kim tungkol sa resort. Nagtataka kung kasing ganda ba ito nang nakikita sa Instagram. Napaisip siya, hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon ng mga kaibigang makakasama sa trip ang anak ko. Akala niya kasi, habang buhay na siyang loner. Biro naman ng anak niya, naririnig kita, Maria. Sumagot ang ina, alam ko, kaya ko nga sinabi ng malakas. Tumingin siya sa anak niya at napansin ang kilay nito. Ano nangyari sa kilay mo? Tanong niya. Ipinaliwanag niyang may nail arrow silang laro ng mga kaibigan niya. Pero natalo siya. Magbihis ka na at maghilamos, utos ng ina. Humiga siya sa kama. Sumagot ng, sige, Maria. Pakiramdam niya ay sobrang pagod siya. Naalala niya ang mga card. Naisip niya ang silver card na nakuha niya. Matapos niyang basagin ang aparador, napagtanto niyang dapat niya itong i-claim muna. Sinabi niya, i-claim ang card. Biglang nag-pop up ang quest window. Nagsasabing matagumpay niyang nakuha ang card. Lumitaw ang isang card na may label na Silver Tongue. Nakasaad na tumutulong itong pataasin ang tsansa ng isang tao. Tinanong niya kung maganda ba ang Silver Tongue card. Iniisip kung kapaki-pakinabang ito. Samantala, umuwi si Kuza at sumigaw, nandito na ako. Masayang sinalubong siya ng kanyang ama. Oh, andyan ka na. Kamusta ang trip mo? Ipinaliwanag ni Kuza na nasabak siya sa isang laban. Pakiramdam niya ay parang may nagising sa loob niya. Kahit kontrolado niya ang bawat galaw ng katawan niya. Iniisip niyang may lihim na bumabalot sa dugo niyang dumadaloy. Naitanong niya tuloy, Kai, sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ako? Natawa lang ang ama niya, ano pa nga ba? Isa kang normal na empleyado. Biglang sumingit si Kako-chan, sinampal siya at sinabihang, tama na yang kalokohan mo. Kumain ka na. Napakamot siya ng ulo at humingi ng paumanhin. Samantala, sa West Gangbok High, may isang babaeng may maikling buhok na nagtanong, may nakarinig na ba sa bagong chismis? Partikular niyang tinanong kung narinig ba nila ang tungkol kay Sehong Kim. Nang may sumagot na narinig na nila, sinabi niyang nakakabilib iyon at tinanong kung may nilabanan na naman ito. Doon niya nalaman ang balita. Dahil daw kay Suyeon Kim, nagawang pabagsakin ni Kuza ang North Gangbok. Habang naglalakad sa pasilyo si Suyeon Kim, sinisikap niyang itago ang kanyang noo. May isang estudyanteng napansin ito at nagtanong, ano nangyari sa kilay mo? Isang kaklase naman ang nagbiro. Baka sinadya niyang ahitan yan bilang selebrasyon sa pagbagsak ng North Gangbok. Nahiya si Suyeon, at naisip niya, bakit kilay ko pa? May isa pang estudyanteng nagkomento. Parang ang weird naman ang itsura niya, parang kalbong Mona Lisa. May isang nagsabi rin, balita ko gusto daw niyang maging gangster paglaki niya. Napabuntong hininga si Suyeon Kim. Iniisip niyang wala na siyang magagawa. Biglang dumating si Cha Erin. Hinawakan ang kamay niya at hinayla siya palayo. May isang estudyanteng napatingin. Oy, tingnan niyo yun. Isa pang kaklase ang nag-isip ng masama. Baka nagtatakas sila para maghalikan. Pagdating sa isang sulok, inutusan siya ni Cha Erin na umupo. Agad naman siyang sumunod at nagtanong. Ano bang meron? Napabuntong hininga si Cha Erin. Hay naku, umupo ka na lang dyan. Naalala mo ba ang pangako ko? Sabi ko, guguhitan ko ulit yang kilay mo. Kinuha niya ang lapis at ngumiti. Sige, simulan na natin to. Nagpasalamat si Suyeon. Pero sagot ni Cha Erin, hindi ko to magagawa ng maayos sa pwesto mo. Kaya umupo siya sa kondangan ni Suyeon. Sabay sabing, dito na lang ako para mas maganda ang pagkakaguhit. Biglang dumating si Hai Andang.
Napanganga ito at sabay sabing, "Oy, huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw." Ibinunyag niya na lahat sila ay nag-ahit din ng kilay bilang pakikiisa. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon-tipon ang lahat para sa Unite Gangbok meeting. Sabay-sabay silang yumuko sa harap ni Suyan Kim. At sinabing sana raw ay naging maganda ang weekend niya. Ngumiti si Suyan at sumagot, "Oo naman. Kayo, kumusta naman?" Biglang sumigaw ang isang lalaki. "Ginawa namin to para sa'yo." Sabay turo sa kanilang wala ng kilay. Napailing si Suyan at sinabing, "Hindi ko naman kayo inutusan na gawin yan. Bakit hindi na lang kayo gumuhit ng panibag?" Seryosong sagot ni Hai Andang, "Simula pa lang to." Napakunot noo si Suyan. Simula ng ano? Ipinaliwanag ni Hai Andang, na panahon na para palawakin ni Suyan ang kanyang teritoryo. Sumang-ayon si Suyan, "Tama, kailangang pag-isahin mo ang buong gangbok." Tinanong niya kung saan niya gustong umatake muna. Biglang nag-pop up ang quest window. May bagong main quest na available. Napaisip si Suyan, mukhang bago to ah. Lumabas ang tatlong pagpipilian. Atakihin ang North Gangbok isa reward, isang platinum card. Atakihin ang South Gangbok isa reward, isang gold card. Atakihin ang East Gangbok isa reward, isang silver card. Naisip niyang napaka-interesante ng ganitong klaseng quest. Pero ang hirap pumili. Magkaiba kasi ang reward sa bawat isa. Kaya nag-isip siya ng mabuti. Dapat niyang piliin ang pinakamagandang stratehiya. Nag-isip siyang mabuti kung saan magiging pinakakapakipakinabang ang unang pag-atake. Pinag-aralan niya ang relasyon ng bawat paaralan sa West Gangbok High. Naalala niya na ang East Gangbok High, kung saan naroon si Yi Hahan, ay may matinding galit sa kanya. Dapat ko bang simulan sa kanila? Pero isang silver card lang ang makukuha niya bilang gantimpala. Inisip naman niya ang South Gangbok High at si Siok Kang. Maganda ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero paano kung traidorin niya ito at saksakin sa likod? Medyo maganda ang gantimpala, isang gold card. Pero paano kung samantalahin ni Hahan ang pagkakataon? At lusubin ang West Gangbok habang abala siya kay Siok. Naisip niyang kung ang pinakamalaking gantimpala. Ang habol niya, dapat niyang atakihin ang North Gangbok High. Para sa platinum card, pero, kakayanin ba nila ang ganti ng North Gangbok? Paano kung sila pa ang mabugbog? Napagdesisyonan na niya. "Ayos, desidido na ako." Sabi niya ng buong kumpiyansa. "Sigurado ka na ba?" Tanong ni Hai Andang. "Oo, dito tayo unang aatake." Naguluhan si Hai Andang. "Ano bang ibig mong sabihin?" Ngumiti siya at sinabing, "Simulan na natin ang laban para sa pananakop." Napangisi si Hai Andang. "Sa wakas, giyera na to. Saan tayo unang susugod?" Tanong niya. Diretsyong sagot niya, "North Gangbok." Nag-aalalang pinayuhan siya ni Hai Andang, "Li, hindi magandang ideya yan." "Bakit?" Tanong niya. Ipinaliwanag ni Hai Andang, "Ibang klase ang mga yun. Yung mga umatake kay Kuza sa resort. Mahihina lang yun, di ba?" "Oo, mga mabababang klase lang sila," sagot niya. "Pero ang mga ranked members ng North Gangbok, ibang usapan yun. Bawat isa sa kanila, halimaw sa laban." Sa totoo lang, dagdag ni Hai Andang, "ang tanging lugar na pwede nating subukan ay yung Gangbok Pool Hall. Pero pati ang leader doon, sobrang bihasa sa laban." Napabuntong hininga siya. Kahit manalo tayo, malaking problema pa rin. Paano kung gumanti ang North Gangbok? At ipadala ang kanilang mga pinakamalalakas na tauhan? Tapos na tayo. Pag-isipan mong mabuti yan. Tumayo si Suyan Kim at nagsalita. "Mukhang mali nga kung basta na lang tayong sumugod sa North Gangbok. Delikado yan." Alam niyang may kasabihan. Ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Huwag tayong masyadong magmadali sa pagpapalawak ng teritoryo. Nagtanong si Hai Andang, "Li, ibig sabihin, alin ang uunahin natin, East o South Gangbok High?" Napaisip siya saglit bago sumagot. "Siguro panahon na para tapusin na si Yi Han. Kapag handa na tayo, ang susunod na target ng West Gangbok ay ang North Gangbok High." Samantala, sa Music Town, biglang pumasok ang isang lalaki at sumigaw, "May problema tayo." Agad nagtanong si Yi Han. "Ano yun?" Ipinaliwanag ng lalaki. "Kumikilos na ang West Gangbok." Napakunot noo si Yi Han. Bakit bigla silang gumagalaw? Ngumiti siya ng bahagya at napabulong. "So, nagsisimula na."
Tumayo siya at inutusan ang lahat. Tayo na, malamang, inuna nila tayo. Bago lumipat sa South Gangbok. Akala nila madudurog nila tayo. Pero hindi tayo papayag. Laban na to. Biglang may tumawag sa kanya. Lumingon siya at nagtanong. Ano? Samantala, sa South Gangbok High. Nagtanong si Saek Kang. Ano yung sinabi mo? Kumikilos na ang West Gangbok. Tumango si John Bang. Malaki ang posibilidad na si Sehyun Kim ay unang susugod sa East Gangbok. Ano sa tingin mo, boss? Dapat ba tayong makipag-alyansa sa West Gangbok para tapusin na si Hihahan? O kaya naman, samantalahin natin ang pagkakataon at atakihin ang West Gangbok habang mahina pa sila. Nag-isip saglit si Saek Kang at saka sinabi, hintayin muna natin. Naguluhan ang tauhan niya. Bakit, boss? Ipinaliwanag niya, baka pain lang to ni Sehyun Kim. Kailangan natin ng mas maraming impormasyon bago gumawa ng desisyon. Hindi pa natin alam kung saan talaga sila susugod. Nagtaas ng kamay ang isang lalaki na nakaasol na shirt. Wala pa tayong kumpirmadong impormasyon, pero malapit na tayong makatanggap ng update. Tahimik na napaisip si Saek Kang. Talagang nagdedeklara na ng gyera si Suyan Kim. Gayong tatlo lang naman silang magkakasama. Maya-maya, biglang may sumigaw. Alam na natin kung saan sisilakay si Suyon. Agad nagtanong si Saek Kang. Saan? Sa North Gangbok. Nagulat si Saek Kang. Ano? Hindi sa atin o sa East Gangbok, kundi sa North Gangbok High. Samantala, dumating na sina Suyan Kim sa Gangbok Pool Hall. Tiningnan sila ni Hyandang Lee at nagtanong. Sigurado ka bang tama tong ginagawa natin? Bakit natin inaatake ang North Gangbok? Imbis na ang South o East Gangbok? Ngumiti si Sehayan Kim at sumagot. Kahit kailan naman, pwede nating palawakin ang teritoryo natin. Pero ang talagang kailangan natin ngayon ay mga taong magaling lumaban. Kukumbinsihin natin ang leader dito na sumali sa atin. Mukhang hindi kumbinsido si Hyandang Lee. Pero paano kung gumanti ang North Gangbok? Hindi natin kakayanin ang ganti nila. Tinapik siya ni Suyan Kim at ngumiti. May plano ako. At may matibay akong dahilan kung bakit ko pinili ang North Gangbok. Biglang lumitaw ang quest window. Main quest, atakihin ang North Gangbok High. Gantimpala, isang platinum card. Si Suyan Kim ay nag-iisip. Kailangan kong atakihin ang North Gangbok para makuha ang platinum card. Tumango si Hyandang Lee at sumagot. Alam kong tama ang desisyon mo, pero parang tayo ang matitigok dito. Napansin ni Suyan Kim na wala pa ang boss ng lugar. Biglang dumating si Harrison, rank 39 sa North Gangbok High. Anong kaguluhan to? May bisita ba tayo? Isang lalaki ang sumagot. Mga taga West Gangbok sila, gusto kang makausap. Nag-isip si Suyan Kim. Ang boss dito, babae. Tiningnan niya ito at walang prenong sinabi. Sumali ka sa grupo ko. At biglang napagtanto ni Suyan Kim. In love ata ako. Napakunot noo si Harrison. Sino ba kayo? Anong grupo to? Bulong ni Hyundong Lee. Parang ang weird naman bigla mo na lang siyang inaaya. Tumango si Suyan Kim. Pasensya na, kaso kasi, love at first sight to. Hindi na siya nagdalawang isip. Bigla siyang tinadyakan ni Harrison. Nanlaki ang mata ni Hyundong Lee at Kayuga. Ano yun? Bakit niya biglang tinadyakan si boss? Tinitigan sila ni Harrison at malamig na sinabi. Sumali sa grupo mo. Seryoso ka ba? Akala mo ba niloloko mo ko? Tingin mo nandito ka para pagtawanan ako. Dahil lang rank 39 lang ako sa North Gangbok. At dahil lang tagapamahala ako ng maliit na pool hall na to. Nag-init ang ulo ni Hyundong Lee at umatake. Pues, paano ka nakaka-ambush kay Suyan ng ganon? Pero agad siyang sinalubong ng isang suntok ni Harrison. Napaluhod si Hyandang Lee at nanlaki ang mata. Ang bilis niya. Hindi pa ako nakakita ng babaeng ganito kabilas lumaban. Nakangiti si Harrison at muling sumagot. Hindi ako babae. Nagulat si Kuza. Inakala kitang mahina pero nagkamali ako. Tumayo siya at nagbigay galang. Babae ka man o hindi, isa kang tunay na mandirigma. Naghandang lumaban si Kayuga at sumigaw. Ako mismo ang magiging kalaban mo. Pero agad siyang pinigilan ni Suyan Kim. Hindi, ako ang bahala dito. Napatingin si Kuza. Sigurado ka ba, boss? Tumayo si Suyan at ngumiti. Ngayon lang ako natadyakan sa mukha ng isang babae.
Biglang lumitaw ang quest window. Master, please get one hit. Sinubukan siyang atakihin ni Harusong at muling sigaw. Hindi nga ako babae. Lumabas muli ang quest window. Ginamit mo ang weaving technique. Huminga ng malalim si Suyan Kim at ngumiti. Ako nga pala si Tank Top Suyan. Sumugod siya at naglabas ng isang malakas na suntok. Nagbitaw ka ng straight punch. Ngunit naiwasan ito ni Haro. Napahanga si Suyan Kim. Astig, ang galing niya. Nagpatuloy siya sa pag-atake. Tingnan natin kung maiwasan mo to. Nagbitaw ka ng spinning kick. Ngunit muling umatras si Haro. Napailing si Hyandang Lee. Di ako makapaniwala, naiwasan niya lahat ng atake ni Suyan. Napatingin ang mga taga North Gangbok. Grabe, singlakas siya ni Haro. May isa pang sumigaw. Siya pala yung Tank Top Suyan. Ang bilis niya, kaya niyang sumabay kay Haro. Nagsimula ng magsigawan ang mga tao. Nagtutulakan habang sumusuporta sa dalawa. Napangiti si Sejin Kim. Mukhang patas ang laban nila. Tiningnan siya ni Harrison at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Napangiti si Suyan Kim at nagtanong. Nag-aral ka ba ng martial arts? Umiling si Harrison. Hindi, wala akong formal training. Napahanga si Suyan Kim. Ibig sabihin, tinuruan lang niya ang sarili niya. Tinitigan niya ito at nagbulong. Para sa isang babae na lumakas ng ganito, siguradong may malungkot na kwento sa likod ng lahat ng to. Inuulit niya na hindi siya babae. Inaamin niya na alam niya ito. Naghahanap siya ng miyembro para sumali sa grupo niya. Marami na siyang sinuri at naniniwala siyang siya ang pinakamahusay sa lahat. Iginiit niyang hindi lang niya ito sinasabi dahil maganda siya. Nag-alok siya ng pastahan. Kung manalo siya, sasali siya sa grupo niya. Tinanong ng babae kung bakit siya paulit-ulit na niyayaya. Nais niyang malaman ang dahilan. Sumagot ito, sinasabing may nakikita siyang kakaiba sa kanya. Habang susugod siya para umatake, tinanong niya kung ano ang nakikita niya. Biglang lumabas ang quest window, ipinapakita ang kanyang ginamit na weaving technique. At ang kakayahan ni Harusong. Lumabas ang ranking sa screen. Ipinaliwanag niya na nakikita niya ang pambihirang potensyal nito. At bigla siyang umatake. Muling nag-notify ang quest window, naghagis siya ng isang hook. Sinimulan ang side quest, Recruit Harusong 0/1. Napansin niyang patuloy itong sumusubok na banatan siya ng biglaan. Kaya inisip niyang tinatanggap na nito ang pastahan. Nag-notify muli ang quest window, nagsimula ang quest. Inatake siya nito at muling iginiit na hindi siya sasali sa grupo niya. Muling lumabas ang quest window, ipinapakita ang weaving technique. Sinabi niya na bibigyan niya ito ng dalawang pagpipilian, oo at oo. Sabay suntok dito. Nagalit ang babae at tinanong kung anong problema niya. Nag-notify muli ang quest window, naghagis siya ng straight punch. Naisip niya na hindi ito madaling laban. Masyado siyang mabilis, kaya inisip niya kung paano tatapusin ito. Tinanong ng babae kung niloloko ba siya. At iginiit na, hindi, ay, hindi. Nakaisip siya ng plano. Sinabi ng babae na nasa harap lang siya. Kaya dapat siyang mag-focus sa laban, sabay sugod muli. Nadapa siya at napadagan sa kanya. Nagulat ang lahat ng nakakita. Tinanong ng babae kung siya ang nanalo. Sumagot si Hyandang Lee ng hindi, sabay tawag kay Suyan. Biglang hinawakan siya ni Kim at napansin ang bango niya. Parang amoy fabric softener. Nag-notify muli ang quest window, ginamit niya ang maximum capacity card. Tinanong ng babae kung bakit siya inaamoy nito. Binuhat siya nito sa ere, kaya napasigaw siya. Bakit ang lakas mo? Napagtanto niyang nabawasan ang depensa niya. Kaya ibinagsak niya ito sa sahig, dahilan para mawalan siya ng malay. Sinabi niyang sumuko na ito, dahil hindi siya makakatakas. Nag-notify ang quest window. Mission complete pag-atake sa North Gangbok High 1/1. Gantimpala, isang platinum card. Markado bilang kumpleto ang quest. Nakakuha siya ng platinum card. Lumipat ang eksena sa panaginip ni Harrison. Nakatayo siya sa isang lumang gusali at sinabi, "Hindi pa tapos to, pwede pa akong lumaban." Tinanong niya kung bakit siya 39 lang sa rangkang. Iginigiit niyang lumaban sila ng maayos. Dapat isama siya sa plano nila. Pangalawa sa rangkang ng North Gangbok High. Isang kicker ang bumatikos sa kanya at sinabihan siyang tumahimik. Ipinahayag niya na mahina ang isang tao, na hindi siya kailangan sa plano nila para sa hinaharap.
At dapat pa nga siyang magpasalamat na nasa ika-39 na pwesto siya. Inihayag niyang ilalagay siya sa billiard hall, malapit sa West Gangbok High, para magbantay ng teritoryo doon. Dahil yun lang naman ang kaya ng isang mahina tulad niya. Pinagtibay niya na nararapat siyang manatili sa ilalim. Pero kahit basura, minsan nagagamit din. Bumalik sa kasalukuyan. Dahan-daang iminulat ni Haro ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa mesa at nagtanong kung nasaan siya. Nakaupo sa harap niya si Hyandang Lee. At sinabing huwag muna siyang bumangon. Dahil hindi pa tapos ang gamutan niya. Nag-aaral siya ng acupuncture sa oras ng pahinga niya. Para mas mapagsilbihan ang kanyang pinuno. Humingi ng paumanhin si Haro. Pinaliwanag niyang nagkaroon siya ng masamang panaginip. Habang lumilingga sa paligid, muli siyang nagtanong kung nasaan siya. Sagot ni Hyundong, nasa West Gangbok High sila. Nawalan siya ng malay kaya dinala nila siya roon. Pero hindi siya kailangang mag-alala. Nakatayo si Suyan Kim malapit sa bintana at biglang sumabat. Sinabing wala siyang masamang intensyon. At hinding-hindi siya gagawa ng ganun sa isang babae. Pinuri siya ni Harushan, sinabing mabuti siyang tao. Pero binigyang diin niyang hindi lang sa babae. Dapat hindi niya yun gawin kahit kanino. Muli niyang iginiit na hindi siya babae. Ipinaalala ni Hyandang na natalo siya sa laban. At ayon sa pastahan nila, bahagi na siya ngayon ng grupo niya. Diretsahan siyang tumanggi, sinabing wala siyang interes sa isang walang kwentang pastahan. Huminga ng malalim si Hyandang at tinanong kung talagang ayaw niyang sumali sa grupo niya. Iniisip na baka ito na ang tamang pagkakataon para i-activate ang Silver Tongue card na nakuha niya sa Poolside Resort. Nagpakita ang quest window ng Silver Tongue card. Ipinapalim na tataas ang tsansa niyang mapapayag ang kausap niya. Sinabi niyang para rin ito sa ikabubuti ni Haro Song. Nag-notify ang quest window. Silver Tongue card activated, persuasion rate increased. Tinanong niya kung ilang taon na si Harushan. Sagot nito, 17 lang. Napangiti siya at sinabing bata pa siya. Kaya dapat mas malaki ang pangarap niya. Tinanong niya kung talagang kontento na siya. Namamahala lang ng isang maliit na billiard hall. Dagdag pa niya kung sasali siya sa grupo nila. Pero bago pa niya matapos ang pangungusap, pumayag na si Haro. Pero may isang kondisyon. May utang na siya rito, at babawiin niya ito sa tamang panahon. Nag-notify muli ang quest window. Harushan has joined your crew. Quest complete. Gantimpala, isang silver card. Napayakap si Suyan Kim sa kanya at sinabing ayos lang. Pero agad siyang nagreklamo at sinabing tigilan na ang yakapan. Sa huli, napangiti siya at sinabing, sa wakas, may nakuha tayong isang may talento. Masaya siyang may bagong kasama. At hindi makapaniwalang meron siyang isang malakas, maasahang, kaibigan, isang babaeng talagang kaibigan lang. Ipinahayag ni Hyandang Lee ang kanyang karangalan. Bigla siyang pinutol ni Haro, sinasabing may problema. Nagtanong si Suyan Kim kung ano ang issue. Tinanong ni Haro Song kung napagtanto na ba niya. Kung gaano na sila kalalim sa gulo ngayon. Naguluhan siya at tinanong kung anong gulo ang tinutukoy nito. Ipinaliwanag niya na inatake nila ang North Gangbok High. At na-recruit pa siya, kaya natural lang na malaki ang problema nila. Kapag nalaman ng North Gangbok na bahagi na siya ng West Gangbok crew, tiyak na hahanapin sila para gumanti. Tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin tungkol dito. Ipinahayag niyang wala siyang lakas ng loob para lumaban sa top dog ng North Gangbok. At hindi siya makikipagtulungan hanggat hindi ito nasosolusyonan. Nilagay ni Suyan ang kamay niya sa balikat nito. At sinabing huwag siyang mag-alala, sabay tawag sa kanya ng cutie pie. Ipinangako niyang may plano na siya para dito. Makalipas ang ilang sandali sa billiard hall. Isang batang lalaki ang lumapit kay Haro at sinabing ang galing niya. Nag-aalala sila nang dalhin siya ni Suyan Kim. Pero hindi nila akalaing kaya niyang durugan ang West Gangbok mag-isa. Tinanong ng isang puting buhok na lalaki. Kung hindi ba niya napapansin na parang may kakaiba kay Harushan kamakailan. Sagot ng itim na buhok na lalaki, wala naman. Pareho lang ang kilos nito sa dati. Dagdag pa niya, hindi na naman siya mahilig magsalita. Pero imposibleng guni-guni lang ito ni Harushan. Maya-maya, sinabi ni Suyan Kim na hindi na niya kailangang mag-alala sa North Gangbok. Nagulat siya at tinanong kung paano at ano ang ginawa nito. Sagot ni Suyan, sekreto na lang. Ang mahalaga,
kailangan lang niyang lumaban kasama sila nang naka-disguise. Nagtaas ng kilay si Haro at tinanong kung anong disguise ang tinutukoy niya. Sinabi niyang hindi ito disguise, pinagmumuko lang siyang babae. Sagot ni Suyeon, hindi naman niya kailangang gawin ito kung ayaw niya. Pero kung hindi, ikakalat niya ang chismis na pinagtaksilan niya ang North Gangbok na maglalagay sa kanilang dalawa sa alanganin. Nagtanong si Haro kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti ito at sinabing, ayos, welcome sa grupo. Tinanong niya kung saan ito pupunta ngayon. Sagot nito, sa banyo. Napakunot-noo siya at nagtatakang tinanong, bakit sa banyo? Sagot ni Suyeon, kailangan ko lang. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo siya sa loob ng banyo. Tiningnan ang kanyang mga cards at naisip, kailangan ko nang kunin ang mga ito. Sa wakas, oras na para kunin ang gantimpala. Dalawa ang maaari niyang kunin. Ang platinum card mula sa pag-atake sa North Gangbok High. At ang silver card mula sa pagre-recruit kay Haro. Nagpasya siyang unahin ang silver card. Nag-notify ang quest window. Nakuha mo na ang silver card. Ipinakita rito ang normal na kakayahang table tennis drive. Isang uri ng palo na ginagamit sa table tennis. Kasalukuyang may ranggong F ang kanyang kasanayan. Naisip niya sa sarili na pumalpak siya. At nagdududa kung kakailanganin niya talaga ang paglalaro ng table tennis. Plano niyang i-disassemble ito mamaya gamit ang card master. Pagkatapos, lumipat siya sa platinum card at sinabing, kunin ang card. Nagtaka siya kung ano ang unang platinum card na nakuha niya. At kung ano ang pangalawa niyang platinum card. Ipinakita sa quest window ang card na Mirror Call. Kaya tinanong niya kung parang kalasag ba ito. At inisip kung isa itong defensive card. Nag-notify ang quest window na isang level up quest ang nalikha. Tiningnan niya ang window at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Samantala, sa South Gangbok High, habang nag-eehersisyo si Sae Kang, napansin niyang inatake ni Suyeon Kim ang North Gangbok. Nagkomento siya na mukhang bilang na ang araw ng West Gangbok. Bagamat maaaring makaisa sila ng panalo, sigurado siyang hindi papalampasan ng kalaban ang hamon na ito. Biglang pumasok ang isang lalaking nakaasol na damit. At nagulat ng isang emerhensya. Nagtanong si Sae Kang kung anong klaseng emerhensya ito. Ipinaliwanag ng lalaki na inaatake ang kanilang mga tao. Lalong nagtanong si Sae Kang kung ano ang ibig niyang sabihin. At kung si Yehan ba ang may gawa nito. Sumagot ang lalaki na hindi si Yehan, kundi ang West Gangbok High. Nagulat si Sae Kang at sinabing akala niya ay inaatake nila ang North Gangbok. Kinumpirma ng lalaki na iyon ang unang pagkakaintindi nila. Pero tila walang natamong pinsala ang North Gangbok. Si Harusan, na may ranggong 39 doon, ay ayos lang din. Binalaan siya na nasa Gangbok underpass na ang laban. At kung hindi sila pupunta agad para tumulong, maaaring makuha ng West Gangbok ang kanilang teritoryo. Samantala, sa Gangbok underpass, nagharap ang mga miyembro ng West Gangbok High at South Gangbok High. Sinabi ni Kuza na malaya siyang samandal sa kanya kung nahihilo siya. Mariing itinanggi ni Harusan at sinabing, ipinaalam na niya sa kanila na hindi siya babae. Nagpakita ang quest window ng isang level up quest. Tukuyin ang operasyon ng negosyo ng South Gangbok 0/1. Ang mga gantimpala ay dalawang greater level up cards. Para sa lakas, bilis, at tibay, kasama ang isang greater random attack card. Nagdeklara si Suyeon Kim, tama na ang dakdak. Oras na para sipain ang South Gangbok. At sumugod siya sa laban. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.